Ang taong wala ng pagmamahal sa ex niya, hindi na yan makakaramdam ng kahit na ano. Pero kapag galit pa or busit na busit pa siya dito sa kanyang ex, big sign yan na hindi pa siya over sa kanyang past relationship. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor kung sakaling nag-benefit kayo sa video natin, na please do subscribe dito po sa ating channel. And also, yun na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, another concerned video po, ang sabi niya is, Miss Cheryl, sana makagawa ka ng video about rebound. Ang rebound relationship, ito yung isang klase ng relasyon na ginagawa mo while hindi ka pa emotionally healed sa recent breakup mo. May mga taong gumagamit ng rebound para isuppress yung kanilang emotion dahil hindi nila kayang gawin ito nang wala muna silang ipapalit or wala silang paglilibangan. Minsan naman, ginagawa nila ito para mag-revenge doon sa kanilang mga ex. Minsan din, ina-avoid nila yung feeling na alone sila doon sa recovery nila. Medyo challenging na masipat mo na ikaw ay nasa rebound relationship. Tandaan natin na ang isang tao, kapag kakatapos niya lang sa isang breakup, is not necessarily ready to start dating again. Kaya kapag nakipag-date agad yan, meaning naghahanap yan ng rebound, at baka ikaw yan, number one sign. Of course, kakatapos niya pa lang makipag-break up. Ang kinakailangang oras para mag-heal ang isang pusong sugatan ay nakadepende yan kung gaano kalalim yung kanilang commitment, gaano katagal yung pinagsamahan nila, ano kalaki yung kanilang emotional investment. Lasan, pagbagong hiwalayan, struggle talaga sa kanila. Hanggat maaari, iniiwasan talaga nila yung mga partner nila. Kaya yung kapartner mo ngayon, kung sa tingin mong few months ago pa lang, nakakatapos siya doon sa kanyang breakup and relationship is moving very fast, wag mong kumbinsihin yung sarili mo na ikaw na yung mahal niya ngayon dahil nagkakamali ka. Maaring siya, hindi niya rin alam yon na masyado lang siyang na-overwhelm sa mga nangyayari ngayon. Akala niya mahal ka na niya. Hindi ganon kabilis makalimutan or i-unlove ang isang tao. Baka naghahanap lang yan ng comfort sa'yo in any way para lang makapag-revenge siya doon sa partner niya or natatakot siyang mag-isa mag-recover. Kaya if I were you, don't expect anything from him or from her. Another thing, madalas kanyang kinukumpare doon sa ex niya. Isang warning sign na ikaw ay nasa rebound relationship kapag madalas niyang nami-mention yung ex niya sa'yo. For example, madalas kanyang pinupuri na buti ka pa, samantalang yung ex ko hindi ganyan. Buti ka pa, better ka kesa doon sa ex ko. Mag-ingat ka. Bakit? Dahil hanggang ngayon, may feelings pa yan sa kanya. Ang isang taong wala ng pagmamahal sa kanyang ex, hindi niya nababanggitin yan sa relasyon nyo. Banggitin man niya yan, bihirang-bihira. Another thing, takot pa yan magkaroon ng commitment sa'yo. Ikaw, willing ka na mag-commit sa kanya, pero siya, medyo struggle pa siya. Hindi naman palagi na may commitment issue kapag nasa rebound ka. Pero karamihan or madalas, ganyan ang nangyayari. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, ang focus or main focus ng relationship nyo is all about sex. Pagkatapos nyong magkwentuhan ng kung ano-anong bagay under the three, sex ang kasunod niyan. Medyo magandang rebound relationship yan kapag ka nagka-interest sa'yo yung lalaking yan or yung babaeng yan na makipagtalik sa'yo. Pero mag-ingat ka kasi kapag di mo nabigay sa kanya yung sex, wala yan sa piling mo. Wala kayong ginagawang activities outside of the bedroom. Like, okay, lalabas kayo, pupunta kayo sa bar, magde-date kayo. Ang dulo
niyan, magtatali kayo. Another thing, their ex is always around. Meaning, palagi pa rin involved ang ex, palagi pa rin nasa usapan si ex, or nandyan lang sa tabi-tabi si ex na nag-i-exist na lang bigla. Or possible na nagmo-monitor pa yan sa mga social media account ni ex. Another thing, bitter at galit pa yan doon sa ex niya. Ang taong wala ng pagmamahal sa ex niya, hindi na yan makakaramdam ng kahit na ano. Hindi siya galit, hindi siya bitter, hindi rin siya concerned. So meaning, wala talagang nararamdaman. Pero kapag galit pa, or busit pa siya dito sa kanyang ex, big sign yan na hindi pa siya over sa kanyang past relationship. Hindi pa yan ready mag-move forward with you. At posibleng nasa rebound relationship siya sa'yo. Another thing, madalas mag-post siya sa kanyang mga social media platform kung gaano siya kasaya, kung ano yung mga activities niya, kung ano yung mga whereabouts niya. Kulang na lang pati utot niya, ilagay niya sa mga social media niya. Para maipakita doon sa mga ex niya o sa mga taong kinaiinisan niya na gusto niyang ipakita or ipagsigawan doon sa kanyang ex. Huyo ka na ngayon sa akin. Or kaya naman, nasa rebound relationship siya, tapos kakatapos lang syempre ng breakup, post yan ng post ng picture niyo together para maipakita niya dun sa ex niya na ang bilis kong pinalitan ka, akala mo ikaw lang. Pinapakita niya kasi sa ex niya na kung gaano daw siya ka-happy ngayon. Pero ang totoo, hindi yan totoo. Hindi rin genuine yung pagmamahal niya sa'yo. Andyan ka lang kasi andyan ka nung kailangan ka niya. Last one, ramdam mo na rebound ka lang. Alam mong may mali sa relasyon nyo. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Yung gut natin, yan yung nagsasabi na may mali. Hindi mo pwedeng ipinpoint yan sa kanya. Pwede mo lang ipinpoint sa'yo. Mapapansin mo, yung relationship nyo, hindi masyadong nag-work. Kapag ganyan ang nararamdaman mo, trust your gut. Maaring dishonest or untruthful lang talaga siya doon sa past relationship niya na okay na siya, move on na siya at buong-buo na siya. At ikaw na ang mahal niya ngayon. Tingnan mo yung action niya. Huwag yung salita niya. Sakit na maramdaman na rebound ka lang. But how to stop the pain? You have to stop the feeling. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video po sa mga kaibigan na sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!